Anong tanong mo? Sir, totoo po yung rapture. Hindi. Bumaba na. Bumaba na si Jesus, di ba? Nung pinanganak siya, bumaba na yung Diyos. Yung hinihintay natin, hindi rapture, kundi ang tawag natin doon ay parusia. Okay, may tanong muna siya. Makinig tayo bago tayo pumunta sa lesson natin. Shh! Totoo ba yung rapture? Ang sagot? Kung ang pinag-uusapan natin ay katolikong turo, hindi tayo naniniwala sa rapture. Sabi niya, yung bababa ba yung Diyos? Ang sagot natin, bumaba na ang Diyos noong ipinanganak si Jesus. At ang hinihintay natin sa turo ng simbahan ay yung tinatawag natin parusia. Ano po ang tawag natin? Parusia. Yung parusia, ito yung tinatawag natin second coming. Okay? Second coming, kasi meron naman first coming. Di ba po? Opo. Kailan yung first coming? Noong pinanganak ang Diyos, ay yung tinatawag natin incarnation, at ito yung sinasalabat natin tuwing December 25 sa araw ng Pasko. Bilang guro ay mataas po ang respeto ko sa inyo. Pero pagdating sa Biblia sa usaping eschatology ay ibang usapan na po yan. Malinaw sa napanood nating video na siya po mismo ay hindi naniniwala sa rapture doon sa pagsagot niya doon sa bata. At marahil, hindi niya pa nauunawa ang lubos kung ano ba talaga ang pakahulugan ng rapture. At ako po ay naniniwala, marami rin sa mga tao ngayon ang hindi pa rin lubos na uunawaan kung ano ba talaga ang rapture. Dahil maraming mga tao, word for word ang hahanapin nila sa salitang rapture. Yan po ay hindi nyo makikita kahit ano pang baliktad ang gawin nyo sa Biblia. Kahit na ano pang kalkal ang gawin nyo, hindi nyo makikita yung salitang literal na rapture dyan. Pero yung pakahulugan po dyan, mga kaibigan, mga kapatid, yun ang ipapaliwanag natin. The word rapture comes from the Latin verb rapere, meaning to seize or to carry off. This word formed the past participle raptus, which evolved through medieval Latin raptura and Middle French to become the English rapture. The core concept is sudden, forceful taking or being carried away, whether in a physical or emotional sense. Rapere, Latin, to seize, snatch, or carry away. So yan po yung pakahulugan ng rapture. To seize, to carry away, to snatch. Ibig sabihin, kukunin ka. At saan ba mababasa sa Biblia yan? For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Ito pong bersikulong ito ay ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Pero dapat maunawaan muna natin ang mga pagkakasunod-sunod na mangyayari sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. At diyan sa bersikulong yan, ang mga namatay kay Kristo ay unang mga mabubuhay maguli. Ibig sabihin, mga kaibigan, mga kapatid, yan na po yung tinatawag na glorified body. Napapalitan na yung corruptible to incorruptible. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so shall we ever be with the Lord. So yan po yung tinatawag na word na rapture, yung caught up. Ibig sabihin, kukunin o aagawin ka. Yung sabi po dyan, yung mga natitira na mga nabubuhay pa dito sa mundo. At hindi po lahat yung mga mananampalataya lang ng Panginoong Jesucristo ang makakaranas ng rapture. So ang ibig sabihin po niyan, mga kaibigan, mga kapatid, tayo mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, pag tayo ay hindi pa namamatay sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, ay mararanasan po natin yung rapture. Yes, tayo po mismo yung aagawin dito at katatagpuin natin ang ating Panginoong Jesucristo. At tatandaan nyo po, hindi pa bababa sa lupa ang ating Panginoong Jesucristo sa mga tagpong yan. Dahil meron po mga pagkakasunod-sunod na mangyayari pa bago ang talagang paglapag ng ating Panginoong Jesucristo dito. Una, pagdating sa rapture, mga kaibigan, mga kapatid, ang mga mananampalataya ay magkakaroon pa po ng rewarding time or yung tinatawag na judgment seat of Christ. At pagkatapos po niyan, makakaranas pa yan ng marriage supper of the Lamb. At dito naman po sa lupa, habang nagkakaroon ng rewarding time at nagkakaroon ng kasalan sa langit, ang mangyayari po dito ay yung tinatawag na 7 years tribulation. O ang kalahati niyan ay madidisib ang sangkatauhan at ibubuhos ng Diyos ang kanyang galit sa mga panahong yan.
At doon pa lamang mga kaibigan, mga kapatid, pagkatapos ng 7 years tribulation, tsaka pa lamang po bababa ang Panginoong Hesukristo. At sa mga tagpong yan, magkakaroon pa po ng 1,000 taon ang paghahari ng ating Panginoong Hesukristo dito sa lupa. At si Satanas naman po, siya po ay igagapos din naman ng 1,000 taon. So ang tanong mga kaibigan, mga kapatid, bakit nga ba ang ating paniniwala ay mauuna ang rapture bago dumating ang tribulation at second coming of the Lord Jesus Christ? For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. Babasahin lang po natin yung sumunod na chapter upang maunawaan natin yung konteksto na sinasabi ng Biblia. Doon sa chapter 4 na binasa natin kanina, ipinapaliwanag dun yung pagbalik ng ating Panginoong Kristo kung ano yung mga mangyayari. At doon sa chapter 5, ay ipinaliwanag din naman, tayo po ay hindi tayo naka-appoint sa galit ng Diyos. Tatandaan niyo po mga kaibigan, mga kapatid, ang 7 years tribulation ay diyan po ibubuhos ng ating Diyos ang kanyang galit or yung wrath ng ating Panginoon. Pero sabi ng chapter 5 na ating binasa na hindi po tayo naka-appoint sa wrath or sa galit ng ating Diyos. Kaya't doon pa lamang sa tagpong yan ay malalaman mo na tayo po ay kukunin na ng Panginoon bago pa tayo mahalo sa mga mangyayari sa mundong ito. Dahil tatandaan niyo po, ang church ay bride of Christ. Ibig sabihin, hindi rin naman nahahayaan ng ating Panginoong Hesukristo na tayo na magkakaroon ng marriage supper of the Lamb ay maihahalo pa sa mga kaganapan na mangyayari sa 7 years tribulation bago mangyari ang kasalan. At yan po ang mga magiging kaganapan sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya't doon sa teacher na nagpapaliwanag na wala ng rapture, sorry to say ma'am, pero I respect you as a teacher. Pero pagdating sa eschatology, ay hindi po tama na ipinapangaral niyo po ang mga bagay na yan na wala namang katotohanan pagdating sa Biblia. At ididetalye pa po natin ang mga magiging kaganapan sa mga huling araw. Gagawa po ako ng separate video patungkol dyan. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.